Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng pamilya at sa hangganan ng kasakiman? May mga desisyon na akala natin ay tama, ngunit ito pala ang magiging mitya ng pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Sabi nila, ang pamilya ay isang kanlungan, isang ligtas na lugar kung saan ka maaaring sumilong mula sa unos ng mundo. Ngunit paano kung ang mismong kanlungang ito ang magiging iyong kulungan? O mas malala pa, ang iyong magiging libingan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Purisima Adlawan at ang pagbagsak ng isang reyna sa sarili niyang kaharian. Ang malamig na hangin ng gabi sa lungsod ng gintong araw ay tila mga kamay na humahaplos sa pisngi ni Purisima Adlawan. Sa edad na 89, bawat dampi ng hangin ay may dalang alaala. Ngunit ngayong gabi, hindi kapayapaan ang dala nito, kundi isang tensyon na halos hinihiwa ang katahimikan sa balkonahe ng ikalimang palapag ng Hacienda de Luz. Mahigpit ang hawak niya sa dokumentong nasa kanyang mga kamay. Ang huling habilin na testamento na ilang oras pa lang ang nakalipas mula ng kanyang baguhin. Hindi ko maintindihan, Mama. Bakit? Ang boses ni Sidapa, ang kanyang manugang, ay malambing ngunit may bahid ng yelo. Nakatayo ito sa kanyang harapan. Ang ganda nitong parang isang porselan ng manika ay hindi maitago ang lamig sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Purisima. Sidapa, anak, ginawa ko ito para sa kapakanan ng lahat, lalo na para sa apo kong si Bantayon. Paliwanag niya, ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Ang yaman ng Adlawan ay hindi laruan. Ito ay responsibilidad. Ang nais ko lang ay siguruhin na mapupunta ito sa mga kamay na may tunay na pagmamalasakit sa pamilya. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Sidapa. Pagmamalasakit? Mama, sa loob ng 10 taon, ano pa ba ang ginawa ko kundi magmalasakit sa inyo? Sa pamilyang ito, isinakripisyo ko ang lahat para maging karapat-dapat na asawa ni Bantayon, para maging isang Monteclaro na may dugong Adlawan. Hindi ko tinatanggalan ng halaga ang mga ginawa mo, sagot ni Purisima, nananatiling matatag. Ngunit nakikita ko ang mga bagay na hindi nakikita ng anak ko. Nakikita ko ang pagkauhaw sa iyong mga mata. Sidapa, isang pagkauhaw na hindi kayang pawiin ng anumang kayamanan. Doon, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, unti-unting nagbago ang anyo ni Sidapa. Ang pekeng ngiti ay naglaho, pinalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Ang maskara ng isang maamong manugang ay tuluyan ng nalaglag. Pagkauhaw? Oo, uhaw na uhaw ako. Bulong nito, ang bawat salita ay may lason. Uhaw na uhaw ako sa hustisya. Habang buhay ninyong ninanamnam ang karangyaan, lumaki ako sa hirap. Akala ninyo ba hindi ko nararamdaman ang mga tingin ninyo? Ang mga bulungan na isa lang akong hamak na tagalabas, na sinuwerteng mapangasawa ang nag-iisang tagapagmana. Nanlaki ang mga mata ni Purisima. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang halimaw na matagal nang nagkukubli sa likod ng magandang mukha. Kaya pala, halos pabulong na, sabi ng matanda. Puno ng pighati. Kaya pala ang lahat ng ito. Humakbang si Sidapa palapit. Ang kanyang anino ay tila lumamon sa liwanag. Akala mo ba hahayaan kong bawiin mo ang kung ano ang dapat sa akin? Ang tagal kong hinintay ito, ang tagal kong tiniis, ang pagiging sunod-sunuran sa isang matandang hukluban na dapat ay matagal nang nagpapahinga sa ilalim ng lupa. Bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa puso ni Purisima. Ang sakit ay hindi mula sa insulto, kundi mula sa katotohanan ng isang matagal ng pagkakanulo. Mama, patuloy ni Sidapa, ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado. Isang kalmadong nakakakilabot. Masyado ka ng matagal na buhay. Bago pa man makasigaw si Purisima, naramdaman niya ang isang malakas na tulak sa kanyang likuran. Bigla,
Ang sahig na kinatatayuan niya ay nawala. Ang rehas ng balkonahe ay dumaan sa kanyang paningin na parang isang mabilis na guhit. Walang bigat, walang tunog. Tanging ang sumisipol na hangin sa kanyang tainga habang ang kanyang matandang katawan ay bumubulusok pababa. Ang mga ilaw ng Hacienda de Luz ay naging mga naghahabulang guhit ng liwanag. Sa ilang saglit na yon, na parang isang kawalang hanggan, bumalik ang mga alaala. Ang nangiti ng kanyang yumaong asawa. Ang unang pag-iyak ni Bantayon bilang isang sanggol. Ang mga masayang Pasko sa loob ng mansyon na ito. Lahat ng yon ay naglalaho. Sa ibaba, isang itim at kumikinang na sasakyan ang tila naghihintay. Isang anino ng bakal na sasalubong sa kanya. At sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanyang pagbagsak, isang tunog ang pumunit sa hangin. Isang manipis, desperadong sigaw. Senyora, ang boses ni Himaya, ang kanyang tapat na kasambahay, ang huling tunog ng katapatan sa isang mundong binalot ng kasinungalingan. Pagkatapos, isang nakabibinging kalabog, ang pagpilipit ng bakal, ang pagbasag ng salamin, at kadiliman. Sa ibabaw ng nayuping bubong ng isang mamahaling sasakyan, nakahandusay ang reyna ng Hacienda de Luz, si Purisima Adlawan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang hininga ay tila isang hiblang anumang oras ay maaaring mapatid. Ang katahimikan ng gabi ay biglang sinira ng papalapit na tunog ng mga sirena, isang panaghoy sa gitna ng karimlan. Sa isang iglap, ang halimaw na kumawala sa katauhan ni Sidapa ay muling nagtago sa pinakasulok ng kanyang kaluluwa. Bago pa man humupa ang alingawngaw ng pagbagsak, isang perpektong mekanismo ang umandar sa kanyang isipan. Ang pagkagulat ay napalitan ng kalkulasyon. Ang galit ay naging isang malamig na estratehiya. Isang nakabibinging sigaw ang pinakawalan niya. Isang sigaw na puno ng perpektong halo ng takot at pighati. Mama, tulong. Ang mama. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang mga kamay ay nanginginig na ipinangtakip sa kanyang bibig. Ang eksena ay perpekto. Ang naawang buwan sa kalangitan ang nagsilbing ilaw sa kanyang entablado. Ilang saglit lang, narinig niya ang mga nagmamadaling yabag. Si Bantayon, ang kanyang asawa, ang unang dumating. Ang mukha ay puno ng pagkalito at pangamba. Si Dapa, anong nangyari? Nasaan si Mama? Agad na yumakap si Sidapa sa kanyang asawa. Ibinaon ang mukha sa dibdib nito at humagulgol ng malakas. Ang kanyang mga balikat ay yumayanig. Ang bawat hikbi ay kontrolado. Bawat patak ng luha ay may layunin. Bantayon! Ang mama! Nahulog siya. Anya sa pagitan ng mga hikbi, ang boses ay basag at puno ng sakit. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ni Bantayon. Tinatanaw ang nagkapira-pirasong balkonahe at ang kaguluhan sa ibaba. Hindi ko alam. Nag-uusap lang kami. Tapos bigla na lang siyang nadulas. Patuloy ni Sidapa hinigpitan ng yakap. Sa loob-loob niya, isang malamig na ngiti ang sumilay. Mahina ka, Bantayon. Palagi kang mahina. Di nagtagal, ang Hacienda de Luz ay napuno ng mga pulis at paramedics. Habang inaasikaso ng mga doktor ang walang malay na katawan ni Purisima sa ibaba, si Sidapa naman ay nasa gitna ng isang maamong interogasyon. Umupo siya sa isang silya sa sala. Nakabalot sa isang kumot, ang kanyang mga mata ay namumugto at ang mga kamay ay hindi mapakali. Mrs. Adlawan, maaari niyo po bang ikwento muli ang nangyari? Tanong ng isang pulis na may simpatya sa boses. Huminga ng malalim si Sidapa, tila nag-iipon ng lakas. Nasa labas po kami sa balkonahe. Nagpapahangin. Medyo madilim po roon. Alam niyo naman po si Mama, medyo mahina na ang mga tuhod. May tinuro po siya sa hardin at nang humakbang siya, nawalan po siya ng balanse. Sinubukan ko siyang abutin pero huli na ang lahat.
Isang sariwang bugso ng luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kwento ay simple, kapani-paniwala, at puno ng trahedya ng katandaan. Walang sino mang maghihinala. Dinala sila sa Pag-asa Medical Center. Ang amoy ng antiseptic at ang walang emosyong puti ng mga pader ay sumalubong sa kanila. Bawat minuto ng paghihintay ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Si Bantayon ay hindi mapakali sa kanyang tabi, nagdarasal ng pabulong. Si Sidapa naman, habang nakatakip ang mga kamay sa kanyang muka, na tila nagdarasal din, ay may ibang ipinapanalangin. Sana tuluyan na. Tapusin na ang paghihirap niya. Tapusin na ang paghihintay ko. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Ang mukha ay seryoso. Agad na tumayo si Bantayon. Dok, kumusta po ang mama? Mr. Adlawan, panimula ng doktor. Napakalubha ng mga pinsalang tinamo ng inyong ina. Multiple fractures, internal bleeding. Isang milagro na nabuhay pa siya sa ganoong pagbagsak. Sa isang saglit, isang kislap ng purong pagkadismaya ang gumuhit sa mga mata ni Sidapa. Buhay? Ngunit kasing bilis ng kidlat, ito'y nawala. Pinalitan ng isang maskara ng labis na pasasalamat. Tumayo siya at hinawakan ang braso ng doktor. Salamat sa Diyos. Salamat po, Dok. Buhay siya. Pero, pagpapatuloy ng doktor na nagpatahimik sa kanya. She's in a deep coma at sa edad niya hindi natin masabi kung magigising pa siya. Isang bagong ideya ang sumibol sa isip ni Sidapa, mas tuso at mas epektibo. Coma, isang katawang buhay ngunit walang diwa. Isang reyna na hindi na makakapaghari. Perpekto. Nang makahanap ng pagkakataon, pumasok siya sa banyo. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may namumugtong mga mata, magulong buhok, at mukhang wasak na wasak. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa tagumpay. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Ricardo, anya sa mahinang boses nang sumagot ang nasa kabilang linya. Napanood ko sa balita. Anong nangyari? Tanong ng boses, kalmado at propesyonal. Nagkaroon ng pagbabago sa plano. Sagot ni Sidapa. Hindi pa siya patay. May sandaling katahimikan. Anong ibig mong sabihin? Buhay ang matanda, pero comatose. Paliwanag ni Sidapa. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At sabi ng doktor, baka hindi na siya magising. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya, na sinundan ng isang mahinang tawa. Kung ganoon, mas maganda pala ito. Mas malinis. Oo, sang-ayon ni Sidapa. Pwede nating gamitin ito. Ang isang nagdadalamhating manugang na gagawin ang lahat para sa kanyang ina. Ihanda mo na ang sarili mo. Bukas, sisimulan na natin ang mga papeles, sabi ni Ricardo. Salamat, mahal. Bulong ni Sidapa bago ibaba ang tawag. Paglabas niya ng banyo, ang mukha niya ay muling puno ng pighati. Nilapitan niya si Bantayon at niyakap ito. Ngunit habang nakasubsob ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang asawa, ang tingin niya ay nasa pintuan ng ICU kung saan nakaratay si Purisima. Hindi ito ang katapusang plinano niya, ngunit marahil, ito ay isang mas magandang simula. Isang simula kung saan siya, si Sidapa, ang hahawak ng lahat ng kapangyarihan sa ngalan ng pag-ibig at pag-aalala. Ang katahimikan sa loob ng Hacienda de Luz ay isang maling katahimikan. Hindi ito ang kapayapaan na dati bumabalot sa mansyon tuwing natutulog na ang lahat. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita at mga lihim na gumagapang sa bawat sulok. Para kay Himaya Santos na 40 taon nang naglilingkod sa mga adlawan, ang katahimikang ito ay mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Mula sa kinatatayuan niya sa pasilyo, tanaw niya si Sidapa sa sala, yakap-yakap si Bantayon.
Ang pag-iyak ng ginang ay maririnig sa buong kabahayan, isang paghagulgol na para kay Himaya ay walang kaluluwa. Ang bawat hikbi ay tila kalkulado. Ang mga luha ay dumadaloy nang hindi man lang namumula ang kanyang mga mata. Isang perpektong pagganap. Hindi naniniwala si Himaya, hindi kailanman. Naaalala niya ang mga sandaling walang ibang nakakakita. Ang pailalim na pag-irap ni Sidapa tuwing nakatalikod si Senyora Purisima. Ang mga masasakit na salitang binibitawan nito ng pabulong, sapat lang para marinig niya. Matandang nagmamarunong, minsan niyang narinig na sabi ni Sidapa tungkol sa kanyang biyenan. Hindi niya ito isinumbong. Sino ba naman siya para manghimasok? Ngunit ang mga alaalang iyon ay bumabalik ngayon, mga piraso ng isang palaisipan na unti-unti niyang binubuo. At may isa pang bagay. Bago ang nakakakilabot na pagbagsak, bago ang sigaw ni Sidapa, may narinig si Himaya. Mula sa kusina, narinig niya ang matataas na boses mula sa balkonahe. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit malinaw ang tono. Pagtatalo. Hindi iyon boses ng isang matandang nadulas. Iyon ay boses ng galit. Dahan-dahan, umakyat si Himaya sa ikalawang palapag, patungo sa silid ng kanyang senyora. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Pagpasok niya, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng lavender at lumang libro. Ang kama ay maayos pa. Tila naghihintay sa pagbabalik ng may-ari nito. Ngunit alam ni Himaya na baka hindi na mangyari iyon. Sinimulan niyang ayusin ang mga gamit na naiwan. Ang libro sa tabi ng kama, ang salamin sa mata, ang isang tasa ng tsa na hindi na nainom. Ang lahat ay nasa ayos, maliban sa isang bagay. Ang kanyang mga mata ay napako sa ibabaw ng tokador, sa isang pulang kahon na yari sa pelos. Ang lalagyanan ng alahas ni Senyora Purisima. Binuksan niya ito. Nandoon ang mga perlas, ang mga diamante, ang mga antigong hikaw. Ngunit ang hinahanap niya ay wala roon. Kinabahan si Himaya. Tiningnan niya ang mesang sulatan. Wala. Sa ilalim ng unan. Wala rin. Ang kanyang paghahanap ay naging mas mabilis, mas desperado. Ang brotse. Ang brotse na hugis paru-paro na may mga maliliit na sapiro. Regalo yon ng yumaong Don Alejandro sa kanyang asawa. Hindi iyon basta alahas. Iyon ay halos parte na ng katawan ni Senyora Purisima. Hindi niya iyon hinuhubad, maliban na lang kung matutulog. At kahit ngayong gabi, suot-suot niya iyon bago ang insidente. Sigurado si Himaya, nakita niya. Ang nawawalang paru-paro, isang masamang pangitain, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito simpleng aksidente. Dala ng determinasyon, lumabas siya ng silid at hinanap si Bantayon. Nakita niya ito sa hardin, nakaupo sa isang bangko, ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ito na ang pagkakataon niya. Si Sidapa ay nasa loob, kausap ang isang abogado sa telepono. Senyorito Bantayon, tawag niya ng mahina. Nag-angat ng tingin ang binata. Ang mga mata ay pagod at puno ng kalungkutan. Yaya Himaya. Senyorito, pasensya na po sa abala. Panimula niya, maingat na pinipili ang mga salita. Pero may hindi po yata tama. Kumunot ang noo ni Bantayon. Anong ibig mong sabihin, Yaya? Bago po ang lahat, may narinig po akong pagtatalo mula sa balkonahe. Hindi po sila nag-uusap lang. Tumayo si Bantayon, ang kalungkutan sa kanyang muka ay napalitan ng inis. Yaya, wala akong panahon para sa mga tsismis. Aksidente ang nangyari. Pero senyorito, pagpilit ni Himaya, ang boses ay nanginginig na. May isa pa po. Ang brotse ni senyora, ang paru-paro, nawawala po. Hindi po niya yon hinuhubad kahit kailan. Baka may connection po. Biglang nagdilim ang mukha ni Bantayon. Ang sakit ng pagkawala at ang pagod mula sa magdamag na trahedya ay sumabog bilang galit. Isang galit na napunta sa maling tao. Pwede ba, Yaya?
Sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa tahimik na hardin. Nasa gitna kami ng isang trahedya. Ang lola ko ay nag-aagaw buhay sa ospital at ang iniisip mo ay isang pirasong alahas at mga gawa-gawang kwento? Huwag ka nang dumagdag pa. Sobra-sobra na ang sakit na nararamdaman namin. Natigilan si Himaya. Bawat salita ni Bantayon ay parang sampal. Ang batang inalagaan niya mula pagkasanggol ay siya ngayong nagtataboy sa kanya. Nakita niya sa likod ni Bantayon ang anino ni Sidapa na nakatayo sa may bintana, tahimik na nanonood. Isang bahagyang ngiti ng tagumpay ang makikita sa mga labi nito bago ito muling nawala sa dilim. Ngayon, naiintindihan na ni Himaya. Nag-iisa siya sa labang ito. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking pagkataranta para kay Bantayon. Ang bawat umaga ay sumasalubong sa kanya hindi ng sinag ng araw, kundi ng mga tawag sa telepono mula sa mga abogado, mga business partners, at mga miyembro ng board ng Adlawan Group of Companies. Ang bawat gabi ay nagtatapos sa pagod niyang paghiga sa kama. Ang isip ay puno ng mga numerong hindi niya maintindihan at mga desisyong hindi niya alam kung paano gagawin. Ang bigat ng pangalang Adlawan na dati isang karangalan ay naging isang napakabigat na krus sa kanyang mga balikat. Ngayong umaga, nakaupo siya sa pinakakabisera ng mahabang lamesa sa conference room ng hacienda. Sa kanyang harapan, nakalatag ang mga folder na puno ng mga dokumentong legal. 2 abogado ng pamilya ang nagsasalita ng sabay-sabay. Ang kanilang mga salita ay isang magulong halo ng mga terminong tulad ng corporate governance, fiduciary duties, at interim leadership. Nalulunod si Bantayon. Tanging yang mainit na kamay ni Sidapa sa kanyang likuran ang nagpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Gentlemen, biglang sabi ni Sidapa, ang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Natigil ang 2 abogado. Naiintindihan namin ang urgensya, ngunit nakikita ninyo, ang asawa ko ay nasa gitna pa rin ng pagdadalamhati. Mahirap para sa kanya na akuin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Tumingin siya kay Bantayon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Mahal, hayaan mo na akong tumulong sa'yo. Bago pa man makasagot si Bantayon, hinarap na muli ni Sidapa ang mga abogado. Ako, bilang asawa niya at manugang ni Doña Purisima, ay handang pansamantalang humawak sa mga operasyon para masiguro na tuloy-tuloy ang takbo ng kumpanya habang binibigyan natin ng panahon si Bantayon na harapin ang krisis na ito sa pamilya. Iyon naman ang gugustuhin ni Mama, hindi ba? Ang protektahan ng kanyang anak at ang kanyang legasya. Ang mga abogado ay nagkatinginan at pagkatapos ay tumango. Tila lohika lang sinabi ni Sidapa. Tila iyon ang pinakamadaling solusyon. Para kay Bantayon, ang mga salita ni Sidapa ay parang isang salbabida na inihagis sa isang taong nalulunod. Gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, sa kanilang silid, nilapitan siya ni Sidapa. Dala nito ang isang makapal na tumpok ng mga papeles at isang pluma. Mahal, malambing niyang sabi. Umupo sa kanyang tabi. Alam kong pagod ka na. Ayaw na kitang dagdagan pa ng iisipin. Kinuha niya ang kamay ni Bantayon. Naaalala mo ba noong bata ka pa? Kwento sa akin ni Mama, kapag nadadapa ka, siya ang laging nagtatayo sa'yo. Ngayon, siya naman ang nakahiga. Tayo naman ang kailangang maging matatag para sa kanya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Bantayon. Ang alaala ng kanyang lola ay nagpapasariwa sa sakit. Ito, sabi ni Sidapa, itinuro ang mga dokumento, ay para lang mabigyan ako ng pahintulot na asikasuhin ang mga bagay-bagay habang hindi mo pa kaya. Mga simpleng papeles lang ito para sa bangko, sa board, para hindi ka na nila guluhin, para magkaroon ka ng panahon na maging malakas ulit, para sa sarili mo, at para kay Mama. Tiningnan ni Bantayon ang mga papel.
Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa kanyang paningin. Ang isip niya ay pagod na pagod. Ang tanging nakikita niya ay ang maamong mukha ng kanyang asawa, ang babaeng nangako na sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Nagtiwala siya. Isa-isa niyang pinirmahan ang mga pahina kung saan itinuturo ng daliri ni Sidapa. Hindi na niya binasa. Nakita niya ang mga salitang Special Power of Attorney sa isang dokumento, ngunit binaliwala niya ito. Iniisip na bahagi lang yon ng proseso. Ang tanging gusto niya ay matapos na ang lahat. Ang gusto niya lang ay kapayapaan. Salamat, mahal. Bulong ni Sidapa. Hinalikan siya sa noo. Makakaasa ka sa akin. Kinabukasan, nagpunta si Bantayan sa ospital. Kailangan niyang makita ang kanyang lola. Kailangan niya ng katahimikan. Habang nakaupo sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang walang malay na mukha ni Purisima. Ang tunog lang ng mga makina ang maririnig. Hinawakan niya ang kamay ng matanda, na ngayon ay malamig at tila walang buhay. Dito, sa katahimikan ng kwarto, bumalik ang alaala ng huli nilang pag-uusap ni Yaya Himaya. Ang galit sa kanyang boses, ang sakit sa mga mata ng matandang katulong. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Mali siya. Ano man ang hinala ni Yaya Himaya, hindi niya dapat ito sinigawan. Lumaki siyang kinakalinga nito. Mama, bulong niya sa natutulog na lola. Patawad po. Gulong-gulo po ako. Sana nandito kayo para sabihin sa akin kung ano ang tama. Nagpasya siyang tawagan si Himaya para humingi ng tawad. Ngunit habang kinukuha niya ang kanyang telepono, hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, sa entrance ng ospital, si Himaya, may dalang isang bayong ng mga paboritong prutas ni Purisima, ay hinarang ng isang lalaking naka-Amerikana. Ito ang abogado ni Sidapa. Pasensya na po, pero hindi na po kayo maaring pumasok, sabi ng lalaki. Ang boses ay walang emosyon. Bakit? Dadalawin ko lang si Senyora. Naguguluhang sagot ni Himaya. Ayon po sa bagong kautusan mula sa pamilya, paliwanag ng abogado, limitado na po ang mga maaaring bumisita sa pasyente at sa kasamaang palad, wala po sa listahan ng pangalan ninyo. Ang mga salita ng abogado ay parang isang pader na bakal na biglang humarang sa kanyang harapan. Wala po sa listahan ng pangalan ninyo. Ang bawat pantig ay malamig, walang emosyon at pinal. Tumalikod si Himaya. Ang daladalang bayong ng prutas ay tila naging mas mabigat. Hindi luha ang pumatak sa kanyang mga mata, kundi isang bagong apoy ang nag-alab sa kanyang puso. Ito ay kumpirmasyon. Ang pagbabawal sa kanya na makalapit ay hindi para sa kapakanan ni Senyora Purisima. Ito ay para sa kapakanan ng kung sino mang may itinatago. At sa isip ni Himaya, iisa lang ang taong yon, si Sidapa. Kung hindi siya makakapasok sa ospital, hahanap siya ng ibang paraan. Kung ang pinto ay isinara, dadaan siya sa bintana. Kinabukasan, sa isang maliit at maingay na karinderya sa kabilang bahagi ng lungsod ng Gintong Araw, malayo sa karangyaan ng Hacienda de Luz, kinatagpo niya si Mang Kiko, ang dating personal na driver ng mga adlawan na nagretiro 2 taon na ang nakalipas. Yaya Himaya, buti na patawag ka. Bati ng matandang lalaki, isang tasa ng mainit na kape ang inilapag sa harapan niya. Nabalitaan ko ang nangyari kay Senyora. Labis kong ikinalulungkot. Salamat, Kiko, sagot ni Himaya. Iginala ang mga mata sa paligid bago magsalita. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan ko ng impormasyon. Itinuon ni Mang Kiko ang kanyang buong atensyon. Tungkol saan? Tungkol kay Sidapa, diretsong sabi ni Himaya. Bago pa man siya naging adlawan, nagbuntong hininga si Mang Kiko. Tila may inaalalang hindi kaaya-aya. Si Sidapa. Bago pa man ligawan ni Senyorito Bantayon, may reputasyon na ang babaeng yan. Laging nasa mga sosyal na pagtitipon.
Kahit hindi naman siya imbitado, laging nakadikit sa mga mayayaman. Ang alam ko, baon siya sa utang noon. Malaki ang utang sa mga credit card at may mga bali-balita pa na may mga pinagkakautangan siyang hindi magagandang tao. Ang mga sinabi ni Mang Kiko ay tumugma sa mga hinala ni Himaya. Ang pagpapakasal kay Bantayon ay hindi dahil sa pag-ibig. Ito ay isang grandeng plano, isang pagtakas, isang pag-akyat. May isa pa, dagdag ng matanda. Naalala mo ba si Attorney Ricardo Vargas? Ang dati nating corporate lawyer na tinanggal ni Don Alejandro dahil sa mga questionableng gawain? Nakita ko silang magkasama ni Sidapa ng ilang beses sa isang coffee shop, ilang buwan bago sila ikasal ni Senyorito. Palihim. Akala ko noon, nagkataon lang. Ricardo Vargas. Ang pangalan ay umaling-aungaw sa isip ni Himaya. Ang abogadong humarang sa kanya sa ospital kahapon ay kamukhang-kamukha ng batang Ricardo Vargas. Ito ang kasabwat. Habang pauwi, sakay ng isang diip, biglang may isang matingkad na alaala ang bumalik sa isip ni Himaya. Isang tahimik na hapon sa hardin, mga 1 taon na ang nakalipas. Flashback. Pinagmamasdan niya si Senyora Purisima habang maingat nitong pinupunasan ang paru-parong brotse. Alam mo ba, Himaya? Sabi ng matanda nang hindi tumitingin, ang regalong ito sa akin ni Alejandro ay higit pa sa isang alahas. Napakaganda po niyan, Senyora, sagot ni Himaya. Ngumiti si Purisima. May lihim ito. Maingat niyang itinuro ang isang halos hindi mapansing butas sa ilalim ng pakpak ng paru-paro. Isa itong tagapag-ingat ng katotohanan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Isa itong voice recorder. Bulong ng matanda na tila isang batang nagkwekwento ng sikreto. Regalo niya sa akin noong mahilig pa siyang magbiyahe. Sabi niya, para daw kung may importanteng pag-uusap o kung may gusto akong tandaan na mga salita, nandyan lang ito. Pindutin mo lang ang mata ng paru-paro at magsisimula na siyang makinig. End of flashback. Halos mapatalon si Himaya sa kanyang kinauupuan. Ang brotse. Kung suot iyon ni Senyora noong gabing iyon at kung pinindot niya ito sa gitna ng kanilang pagtatalo, nandoon ang ebidensya, ang katotohanan, ang nawawalang paru-paro. Hindi lang ito nawawala, ito ang susi sa lahat. Dala ng panibagong pag-asa, sinimulan niyang alamin kung nasaan ang sasakyang binagsakan ni Senyora. Matapos ang ilang tawag sa presinto ng pulisya, nalaman niyang dinala ito sa isang impounding area sa labas ng lungsod. Kailangan niyang makita yon. Baka sakaling nahulog doon ang brotse sa gitna ng kaguluhan. Habang naglalakbay patungo sa lugar na yon, isang pamilyar na kotse ang napansin niya sa salamin ng taxi. Isang itim na sedan. Nakita na niya ito kanina, malapit sa karinderya. Binaliwala niya ito. Ngunit ngayon, nakasunod pa rin ito sa kanila. Isang malamig na kaba ang kanyang naramdaman. May nagmamanman sa kanya. Pagdating niya sa malawak at maalikabok na lote na puno ng mga wasak na sasakyan, agad niyang hinanap ang manager. Magandang araw po. Nais ko po sanang malaman kung nasaan ang sasakyang nasangkot sa aksidente sa Hacienda de Luz. Tanong niya. Tiningnan ng lalaki ang kanyang logbook. Ang Mercedes. Naku ma'am, wala na ho. Anong ibig niyong sabihin? Kahapon po ng hapon, may dumating na utos mula sa isang law firm, sabi ng lalaki. Ipakrush na daw po at i-dispose agad. Rush job, bayad lahat. Kaya ayun po, dinurog na. Gumuho ang mundo ni Himaya. Ang tanging pag-asa niya, ang tanging pisikal na koneksyon niya sa katotohanan, ay ngayon isang tumpok na ng pinaghalo-halong bakal at salamin. Huli na siya. Ang kanyang paru-paro ay tuluyan ng nawala. May isang bagay na mali. Ang pakiramdam na yon ay parang isang maliit na tinik na nakabaon sa isip ni Bantayon. Sa una, binaliwala niya ito
Isinisisi sa pagod at pagdadalamhati. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang maliit na tinik ay unti-unting lumalaki, nagiging isang matalim na bubog na sumusugat sa bawat pagkakataong sinusubukan niyang magtiwala. Nagsimula ito sa isang painting. Papasok na sana siya sa library nang mapansin niya ang isang pamilyar na espasyo sa pader na ngayon ay blanko. Ang takip silim sa marilag, ang paboritong obra ni Amorsolo ng kanyang lola. Nawawala. Si Dapa, tanong niya sa asawa ng gabing iyon. Nasaan ang painting ni Mama? Sa library. Abala si Sidapa sa paglalagay ng lotion sa kanyang mga kamay. Hindi man lang ito lumingon. Ah, iyon ba? Ipinabenta ko, mahal. Natigilan si Bantayon. Ano? Bakit? Alam mong napakahalaga niyon kay Mama. Sa wakas ay humarap si Sidapa. Ang muka ay puno ng isang mahinahong pag-unawa na tila ba si Bantayon ang batang hindi nakakaintindi. Mahal, kailangan natin ng pondo. Ang hospital bills ni Mama, ang maintenance ng hasyenda, malaki ang gastusin. Isipin mo na lang na yun muna ang ambag niya sa sarili niyang pagpapagaling. Ang paliwanag ay lohikal, masyadong lohikal, ngunit hindi nito napawi ang tinik sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang dumadaan siya sa hallway, narinig niyang may kausap si Sidapa sa telepono sa loob ng silid. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Oh, siguruhin mong malinis ang lahat ng legalidad, sabi ni Sidapa sa mahinang boses. Ayokong magkaroon ng anumang aberya kapag dumating na ang pinal na desisyon. Konting pasensya na lang, malapit na. Biglang tumahimik si Sidapa. Dahan-dahang umatras si Bantayon nang maramdaman niyang papalabas na ito. Sino ang kausap niya? Anong pinal na desisyon? Ang mga tanong ay dumagdag sa bigat na kanyang nararamdaman. Hindi na niya natiis. Nang gabing iyon, matapos magpanggap na tulog na, dahan-dahan siyang bumangon. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Nagmaneho siya at ang kanyang sasakyan ay tila may sariling isip na nagdala sa kanya sa iisang lugar, sa Pag-asa Medical Center. Hating gabi na, tahimik ang buong ospital. Pinayagan siyang pumasok ng nurse na nakakakilala na sa kanya. Sa loob ng pribadong silid, ang tanging maririnig ay ang ritmikong tunog ng life support machine. Ang tunog na nagsasabing buhay pa ang kanyang lola, ngunit siya rin ang nagsisilbing paalala na ang buhay na yon ay nakabitin sa isang hibala. Umupo siya sa silya sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Purisima. Malamig, tulad ng mga nagdaang gabi. Mama, bulong niya. Ang boses ay basag. Ang lahat ng bigat, lahat ng kalituhan, lahat ng sakit na kinimkim niya ay biglang bumuhos. Hindi ko na po alam. Hindi ko na alam ang gagawin. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa painting, ang usapan sa telepono, ang mga papeles na pinirmahan niya, ang pagsigaw niya kay Yaya Himaya. Nawawala po ako, Mama. Patuloy niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Masyado pong mabigat. Sana nandito kayo. Sana ginising niyo na lang ako. Kung naririnig niyo po ako, Mama, parang awa niyo na. Bigyan niyo po ako ng senyales. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga hikbi ay niyayanig ang kanyang katawan. At doon, sa gitna ng kanyang pag-iyak, may naramdaman siyang pumatak sa kanyang kamay. Hindi iyon luha niya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Mula sa nakapikit na mata ni Purisima, isang butil ng luha ang gumulong, dahan-dahang dumaloy sa kanyang maputlang pisngi. Natigilan si Bantayon. Nanigas siya. Guni-guni ko lang ba? Epekto ba ito ng ilaw? Pinunasan niya ang sariling mga mata. Tinitigan ng mabuti ang mukha ng kanyang lola. Walang pagbabago. Baka nga namalikmata lang siya. Ngunit habang hawak pa rin niya ang kamay nito, naramdaman niya ito. Isang napakahinang paggalaw. Ang dulo ng hintuturong daliri ni Purisima ay bahagyang kumibot. Dumampi sa kanyang balat. Isa. Dalawa. Hindi.
Hindi ito guni-guni. Isang nakakabinging katotohanan ang sumabog sa kanyang isipan. Naririnig siya, nakakaintindi siya. Ang kanyang lola ay naroon, nakakulong sa loob ng sarili niyang katawan. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis, pag-asa. Isang napakalaking alon ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Tatayo na sana siya para tumawag ng nurse para sabihin sa buong mundo na nagkamali sila. Mahal, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Ang boses ni Sidapa mula sa pintuan ay parang isang baldeng puno ng yelo na ibinuhos sa kanyang nag-aalab na pag-asa. Nilingon niya ito, ang gulat at tuwa ay mabilis niyang sinubukang itago sa likod ng isang pagod na muka. Mabilis niyang binitawan ang kamay ng kanyang lola. Umaarteng pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ako makatulog. Gusto ko lang siyang makasama. Ngumiti si Sidapa, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, at lumapit. Ako rin. Nag-alala ako nang wala ka sa tabi ko. Tumayo si Bantayon, pinipilit na maging normal ang kanyang kilos. Ngunit habang papalapit sa kanya si Sidapa, isang bagong, nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Kung alam ni Mama ang lahat, kailangan kong protektahan ang sikretong ito. Kailangan kong protektahan siya mula sa sarili kong asawa. Ang ngiti na ibinigay ni Sidapa kay Bantayon sa ospital ay kasing tamis ng pulot. Ngunit sa likod nito ay may nakakubling lason. Naramdaman niya ito. Ang biglaang pagbabago sa kilos ng kanyang asawa. Ang mabilis na pagbitaw nito sa kamay ng matanda. Ang pagsisikap nitong itago ang isang bagay sa kanyang mga mata. Naghihinala na siya. Ang kaisipang iyon ay hindi nagdulot ng takot kay Sidapa. Bagkus ay isang matinding pagkainis. Isang abala sa kanyang perpektong plano. Kinabukasan, sa isang marangyang penthouse suite na may tanawin ng buong lungsod ng gintong araw, ang init ng tensyon ay hinaluan ng init ng pag-iibigan. Ang mga damit ni Sidapa ay nakakalat sa sahig, kahalo ng mamahaling suit ni Ricardo Vargas. Naramdaman ko, Rick, sabi ni Sidapa, habang isinasali ng mamahaling alak sa 2 kopita. Nag-iiba na ang ihip ng hangin. Masyado nang nagiging mausisa si Bantayon. Si Ricardo, nakatayo sa tabi ng bintana at nakatanaw sa syudad sa ibaba ay ngumisi. Expected na yan! Kahit gaano pa siya kahina, may dugo pa rin siyang adlawan. Hindi habang buhay ay mananatili siyang bulag. Hinarap niya si Sidapa, kinuha ang isang kopita at marahang hinaplos ang pisngi nito. Kaya kailangan na nating bilisan. Kailangan na nating isagawa ang huling hakbang bago pa man siya makahanap ng lakas ng loob para kumontra. Umupo si Sidapa sa isang leather na sofa, ipinagkrus ang kanyang mga binti. Ang pag-aalala sa kanyang mukha kanina ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Anong plano? May butas sa batas. Mahal ko. Paliwanag ni Ricardo, umupo sa kanyang tabi. Isang butas na para bang ginawa para sa sitwasyon natin. Kung ang isang pasyente ay nasa comatose state sa loob ng isang tiyak na panahon, at kung may sapat na medical legal na basehan para ideklarang irreversible o persistent vegetative state ang kanyang kondisyon, maaaring magpetisyon sa korte para sa legal guardianship. Guardianship? Tanong ni Sidapa, ang kanyang mga mata ay nagkislapan sa interes. Hindi lang basta guardianship. Pagpapatuloy ni Ricardo, kapangyarihan. Kapangyarihan na magdesisyon para sa kanya sa lahat ng bagay. Medical, pinansyal, lahat. Kapag naideklara ng korte na wala na siyang kakayahang mag-isip para sa sarili niya, ang kapangyarihan ay malilipat sa pinakamalapit na kamag-anak. Sa kasong ito, ang kanyang nag-iisang apo, na kontrolado ng kanyang mapagmahal na asawa. Isang tusong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sidapa. At paano natin gagawin iyon? Simple lang, sabi ni Ricardo.
Kailangan natin ng expert medical opinion at ang opinyong yon ay nabibili. Sa sumunod na 2 araw, kumilos sila ng mabilis at walang ingay. Sa tulong ng malaking halaga na nakuha ni Sidapa mula sa pagbenta ng painting, sinuhulan nila ang isang batang nurse sa ICU, isang nurse na baon sa utang at may pangarap na makapag-abroad. Ang trabaho nito, manipulahin ang ilang mga numero sa medical chart ni Purisima, sapat lang para maipakita na walang anumang senyales ng brain activity sa loob ng nakaraang linggo. Kasabay nito umupa si Ricardo ng isang neurologist na may kaduda-dudang reputasyon para gumawa ng isang opisyal na ebalwasyon. Isang mabilis na pagsusuri, isang malaking sobrang puno ng pera, at isang legal na dokumento ang nabuo. Nagsasabing si Doña Purisima Adlawan ay nasa isang estado na wala ng pag-asang bumalik pa. Nang hawak na nila ang lahat ng kailangan, bumalik si Sidapa sa Hacienda de Luz upang gampanan muli ang kanyang papel. Nakita niya si Bantayan sa opisina nito, nakatingin sa kawalan. Inihanda niya ang kanyang sarili, huminga ng malalim, at pinilit na mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Mahal," sabi niya, ang boses ay garalgal at puno ng pighati. Lumingon si Bantayon. Lumapit si Sidapa at niyakap ito ng mahigpit. "Kinausap ko ang mga doktor, Bantayon, ang mga espesyalista." Humikbi siya. Wala na daw pag-asa. Hindi na siya babalik sa atin. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Bantayon. Anong ibig mong sabihin? Ang katawan na lang niya ang buhay, pero ang isip niya, wala na. Pinapahirapan lang natin siya, mahal. Patuloy niya sa kanyang pag-arte. Kailangan na nating gumawa ng isang napakahirap na desisyon para sa kapakanan niya, para matigil na ang paghihirap niya. Hinawakan niya ang mukha ni Bantayon. Pinirmahan ko na ang petisyon sa korte para humingi ng legal na gabay para mabigyan na natin siya ng kapayapaan. Tinitigan siya ni Bantayon. Ang mga mata nito ay isang bagyo ng pagkalito, sakit at pagdududa. Alam ni Sidapa na hindi na ito naniniwala ng buo, ngunit wala na itong magagawa. Ang makina ng batas ay umandar na. Kinabukasan, isang opisyal mula sa korte ang dumating sa Hacienda de Luz. Iniabot niya kay Bantayon Adlawan ang isang sobre, isang summons, isang formal na paanyaya sa isang pagdinig sa korte upang pagpasyahan ang mental legal capacity ng kanyang lola. Ang petitioner, si Dapa Monteclaro Adlawan. Ang papel na hawak ni Bantayon ay hindi lang basta summons, ito ay isang hatol. Isang sentensya na isinulat ng kamay ng sarili niyang asawa, gamit ang pinakamatamis na ngiti at mga pekeng luha. Habang tinititigan niya ang mga nakalimbag na salita, naramdaman niya ang unti-unting pagsasara ng mga pader sa kanyang paligid. Isinandal siya ni Sidapa sa isang sulok kung saan wala siyang matakbuhan. 1 linggo. Iyon lang ang panahong ibinigay sa kanila bago ang pagdinig. 1 linggo para pigilan si Sidapa na legal na patayin ang kanyang lola. Ang galit na una niyang naramdaman ay mabilis na napalitan ng isang malamig na takot. Nag-iisa siya. Paano niya lalabanan ang isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang anghel? Paano niya ipaglalaban ang isang katotohanang siya lang ang nakakaalam? Hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang mukha ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang mukha na puno ng pag-aalala na sinuklian niya ng galit. Si Yaya Himaya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang numero nito. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Kailangan niya ng tulong. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na kapilya malapit sa lumang simbahan ng lungsod. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy ay nagbigay ng kaunting kapayapaan sa nagwawala niyang kalooban. Nakita niya si Himaya na nakaupo sa isa sa mga bangko sa harap.
Tahimik na nagdarasal. Dahan-dahan siyang lumapit. Yaya, tawag niya ng mahina. Lumingon si Himaya. Walang galit sa mga mata nito. Tanging lungkot at pag-aalala. Senyorito, sagot nito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Bantayon. Yaya, patawarin mo ako. Ang mga salita ay hirap na lumabas sa kanyang bibig, ngunit kailangan. Tama ka. Tama ang lahat ng hinala mo. Patawarin mo ako dahil hindi ako nakinig. Umupo siya sa tabi nito. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ikinuwento niya ang lahat. Ang senyales, ang luha, ang pagkibot ng daliri ng kanyang lola. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang unti-unting pagbabalik ng pag-asa sa mga mata ni Himaya. Ang apoy na akala niya'y namatay na ay muling nag-alab. Alam ko, senyorito, sabi ni Himaya, ang boses ay puno ng panibagong lakas. Alam kong hindi niya tayo pababayaan. Nakikinig siya. Nagmamasid. Pero paano, Yaya? Desperadong tanong ni Bantayon. Nasa kanya na ang lahat. Ang mga papeles. Ang simpatsya ng mga abogado. Paano natin siya pipigilan? Ang brooche, senyorito, maring sabi ni Himaya. Ang paru-paro. Sigurado akong nandoon ang katotohanan. Kailangan nating mahanap iyon. Ikinuwento ni Himaya ang tungkol sa pagkasira ng sasakyan. Isang malamig na katotohanan ang tumama kay Bantayon. Planado ang lahat, mula sa pagtulak hanggang sa pagtago ng ebidensya. May magagawa ako, biglang sabi ni Bantayon. Kahit hawak niya ang special power of attorney, apo pa rin ako. May karapatan pa rin ako. Aalamin ko kung sino ang nag-utos na sirain ang sasakyan. Doon tayo magsisimula. Nang gabing iyon, hinarap ni Bantayon si Sidapa. Sinubukan niyang maging kalmado. Sidapa, tungkol sa petisyon, panimula niya. Hindi ba? Hindi ba masyadong mabilis? Bigyan pa natin siya ng kaunting panahon. Baka sakaling may milagrong mangyari. Hinawakan ni Sidapa ang kanyang kamay. Ang mga mata ay muling nangusap ng may pekeng awa. Mahal, alam kong masakit. Pero ito na ang pinakamabuting gawin. Ang hayaan siyang magdusa sa ganitong kalagayan. Iyon ang tunay na kalupitan. Ginagawa ko ito dahil mahal ko siya. Mahal ko kayo. Alam na ni Bantayon. Walang anumang salita ang makakapagpabago sa isip nito. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Kinabukasan ginugol niya ang buong araw sa telepono. Ginamit niya ang pangalan ng adlawan para makakuha ng mga impormasyon. Matapos ang ilang oras ng pakikipagtalo at pagpipilit, nakuha niya ang kopya ng disposal order para sa sasakyan. Ipinadala ito sa kanyang email. Nang buksan niya ang dokumento, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hinanap niya ang pangalan ng nag-request. Hindi pangalan ni Sidapa, hindi rin pangalan niya. Ang nakasulat ay pangalan ng isang kumpanya, Vargas and Associates Law Firm. Vargas. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Yaya Himaya sa kapilya. Ang abogadong tinanggal ng kanyang lolo. Ang abogadong palihim na kinakatagpo ni Sidapa. Ang kasabwat. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang pagtulak, ang pagsira sa sasakyan, ang petisyon sa korte. Ito ay isang perpektong krimen na binuo ng dalawang tao. Malinaw na ang lahat. Ngunit kasabay ng kalinawan ay isang mas malaking problema. Hawak niya ang koneksyon. Nakikita niya ang buong larawan ng sabwatan. Pero wala pa rin siyang hawak na pruweba. Wala pa rin ang paru-paro. Ang araw ng pagdinig sa korte ay dumating na parang isang magnanakaw sa gabi. Mabilis, walang awa, at hindi mapipigilan. Para kay Himaya, ang sikat ng araw sa umagang iyon ay walang init. Ang hangin ay tila bumubulong ng pagkatalo. Nakatayo siya sa pinakalikod na bahagi ng courtroom, isang anino sa gitna ng mga taong naka-Amerikana at formal na kasuotan. Hindi siya dapat naroon, ipinagbawalan na siya. Ngunit nagpumilit siya
Nagmakaawa sa gwardiya na papasukin siya kahit sa likod lang. Kailangan niyang masaksihan ito. Kailangan niyang malaman ang kahihinatnan ng laban na hindi man lang nila nasimulan. Sa harapan, nakaupo si Bantayan sa tabi ng kanyang abogado, isang lalaking mukhang bata pa at tila kinakabahan. Sa kabilang panig, naroon si Sidapa, nakasuot ng isang simpleng itim na bestida. Ang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang mukha ay isang perpektong larawan ng kalungkutan at kabanalan. Sa tabi niya, nakaupo si Ricardo Vargas, hindi bilang abogado niya sa kasong ito, kundi bilang isang family friend na nagbibigay suporta, isang lantarang pambabastos sa kanilang lahat. Nagsimula ang pagdinig. Unang iprinesenta ng panig ni Sidapa ang kanilang mga ebidensya. Ang medical report mula sa neurologist na kanilang binayaran. Ang testimonya ng nurse na kanilang sinuhulan na nagsabing sa loob ng maraming araw ay wala siyang naobserbahang anumang significant brain activity kay Doña Purisima. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan, ngunit sa mata ng batas, ito ay mga katotohanan na nakasulat sa opisyal na dokumento. Pagkatapos, tumayo si Sidapa para magbigay ng kanyang salaysay. Ang kanyang boses ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ikinuwento niya kung gaano niya kamahal ang kanyang biyenan, na itinuring niyang pangalawang ina. Ikinuwento niya ang sakit na nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya itong nakahiga at nakakabit sa mga makina. Hindi ko na po kayang makita siyang naghihirap ng ganito, Your Honor. Sabi niya, ang boses ay basag. Ang petisyong ito ay hindi para sa amin. Ito po ay para sa kanya. Isang pagbibigay ng kapayapaan, isang akto ng pagmamahal. Ang buong silid ay nabalot ng simpatya, maging ang hukom ay tila natitinag sa kanyang pagganap. Si Himaya, mula sa kanyang kinatatayuan, ay napakuyom ng kanyang mga kamao. Ang bawat salita ni Sidapa ay parang asido na sumusunog sa kanyang pandinig. Sumunod ang panig ni Bantayan. Sinubukan ng kanyang abogado na questionin ang kredibilidad ng medical report, ngunit wala silang sariling expert witness para suportahan ang kanilang argumento. Tumayo si Bantayan. Nagsalita siya mula sa puso. Ikinuwento niya ang tungkol sa luha at sa pagkibot ng daliri. Nakita ko po, Your Honor, pagmamakaawa niya. Naramdaman ko, buhay po ang diwa ng lola ko. Nakikinig po siya. Tumingin sa kanya si Ricardo Vargas mula sa kabilang panig. Your Honor, with all due respect to Mr. Adlawan's grief, sabi nito nang may pakunwaring paggalang. Ang mga sinasabi niya ay maaaring epekto lamang ng kanyang wishful thinking. Natural lamang sa isang nagdadalamhating apo na makakita ng mga senyales na gusto niyang makita. Ngunit ang batas ay dapat nakabase sa siyensya at sa katotohanan, hindi sa emosyon. Wasak. Sa isang pangungusap, winasak ni Ricardo ang tanging sandata ni Bantayan. Walang pruweba, walang ebidensya, ang salita laban sa salita. At sa laban na ito, ang mga kasinungalingan ni Sidapa ay mas mukhang katotohanan. Hindi nagtagal, ibinaba ng hukom ang kanyang desisyon. Based on the evidence presented, this court finds that Doña Purisima Adlawan is, at this moment, legally incapacitated. The petition for temporary guardianship is hereby granted to Mrs. Sidapa Monteclaro Adlawan. Isang malakas na tunog ng martilyo ang pumukpok, hindi lang sa mesa ng hukom, kundi pati na rin sa puso ni Himaya. Tapos na, natalo na sila. Nakita niya ang halos hindi mapansing pagngiti sa mga labi ni Sidapa habang niyayakap nito si Bantayan, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatuang walang buhay. Mabilis na lumabas ng courtroom si Himaya, hindi na hinintay na makita pa siya. Kailangan niya ng hangin. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya.
Himaya. Lumingon siya. Si Sidapa, mag-isa. Ang mga peking luha ay wala na. Ang natira ay isang malamig at mapanlinlang na tingin. Ito, sabi ni Sidapa, iniabot sa kanya ang isang puting sobre. Hindi na namin kailangan ang iyong serbisyo. Sa loob ng sobre ay isang sulat ng pagtatanggal sa trabaho at isang restraining order. Bawal na siyang lumapit sa alinmang pag-aari ng mga adlawan, kasama na ang ospital. Huwag ka sanang mag-alala. Patuloy ni Sidapa, ang boses ay puno ng pangungutya. Aalagaan kong mabuti ang ating minamahal na si Purisima. Tinalikuran siya ni Sidapa at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay isang deklarasyon ng kanyang ganap na tagumpay. Naiwang mag-isa si Himaya, hawak ang papel na sumisira sa kanyang buhay. 40 taon, ibinigay niya ang lahat sa pamilyang iyon. At ngayon, para siyang isang basahan na basta na lang itinapon. Umuwi siya sa Hacienda de Luz na parang isang kaluluwang ligaw. Inimpake niya ang kanyang iilang gamit sa isang maliit na maleta. Habang paalis, napadaan siya sa isang lumang bodega kung saan nakatambak ang mga lumang laruan ni Bantayon. Biglang may nahulog mula sa isang estante, isang luma at kinakalawang na robot. At sa isang iglap, isang halos nakalimutan ng alaala ang biglang bumalik. Ang robot na yon. Isang Pasko. Maraming taon na ang nakalipas. Umiiyak si Bantayon dahil nasira ito. At si Senyora Purisima, biglang nanlaki ang mga mata ni Himaya. Isang napakaliit, halos imposibleng sinag ng pag-asa ang sumilay sa gitna ng kadiliman. Ang pagkatalo sa korte ay hindi lang isang legal na desisyon para kay Bantayon. Ito ay isang hatol sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang bigat ng bawat salitang binitawan ng hukom, ang bawat pekeng hikbi ni Sidapa, at ang bawat tingin ng awa mula sa mga taong naroroon. Umuwi siya sa Hacienda de Luz na parang isang sundalong galing sa digmaan. Sugatan, talunan, at walang kaluluwa. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina, napapalibutan ng mga alaala ng kanyang lola, na ngayon ay tila mga multong nanunumbat sa kanyang kahinaan. Ang lahat ay nawala na. Ang kapangyarihan, ang pag-asa, ang katotohanan. Biglang tumunog ang kanyang telepono, ang screen ay nagliwanag sa kadiliman. Pangalan ni Yaya Himaya. Sinagot niya ito. Ang boses ay pagod at walang buhay. Yaya? Senyorito. Ang boses sa kabilang linya ay hindi boses ng isang taong sumusuko. Ito ay apurahan, nanginginig, ngunit puno ng isang bagong tuklas na enerhiya. Senyorito, makinig ka sa akin. Ang robot, tandaan mo ang robot mo. Kumunot ang noo ni Bantayon. Anong robot, Yaya? Anong sinasabi mo? Yung laruan mo nung bata ka pa. Yung regalo sa'yo ni Senyora nung Pasko. Nasira mo ang isang braso, iyak ka ng iyak. Naaalala mo ba, senyorito? Tandaan mo kung paano niya inayos. Ang mga salita ni Himaya ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa kanyang isipan. Ang alaala ay malabo sa simula, ngunit unti-unti itong luminaw. Isang maliit na batang Bantayon, nakaupo sa sahig, humahagulgol, habang hawak ang isang sirang laruang robot. Ang lola niyang si Purisima ay lumapit. May dalang isang maliit na sewing kit at isang ngiti. Huwag kang mag-alala, apo, sabi nito. Aayusin natin siya. Hindi niya ginamit ang sinulid. Kinuha niya ang kanyang paru-parong brotche mula sa kanyang dibdib. May kinuha siyang isang maliit, halos hindi makitang pin mula sa likod nito. Isang maliit na piraso ng metal na nagsisilbing lock. Ginamit niya ang pin na yon para pagdugtungin ang sirang braso ng robot. Isinuksok ng malalim sa loob ng plastik para hindi na ito muling matanggal. Biglang napatalon si Bantayan mula sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok na parang isang tambol sa digmaan. Ang baul! Ang lumang baul ng kanyang mga laruan.
Patakbo niyang tinungo ang bodega, ang lugar na iniwasan niya sa loob ng maraming taon. Maalikabok, madilim, ngunit sa isang sulok, nandoon pa rin ito. Isang baul na yari sa kahoy, puno ng mga alaala ng kanyang kabataan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Ang amoy ng lumang papel at plastik ay sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng mga aklat pambata at mga lumang action figures, nakita niya ito. Ang kinakalawang na robot. Maingat niya itong kinuha. Sinuri niya ang braso na dati sira at nandoon nga. Nakabaon ng malalim, ngunit ang dulo ay bahagyang nakausli. Isang maliit at asul na bato, ang mata ng paru-paro. Gamit ang isang maliit na plies, dahan-dahan niyang hinugot ang nakabaong pyesa. Lumabas ito ng buo. Ang paru-parong brotse, medyo may gasgas, ngunit buo. Ito na, ang nawawalang pag-asa. Pero may laman nga ba ito? Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang opisina, isinara ang pinto at ikinandado. Kumuha siya ng earphones, ikinabit sa kanyang telepono. Nanginginig niyang isinaksak ang isang maliit na konektor sa halos hindi makitang port ng brotse at pinindot niya ang play. Sa simula, tanging kaluskos lang ang kanyang narinig, ang tunog ng hangin. Ngunit pagkatapos, isang boses, ang boses ng kanyang lola. Mahinahon, ngunit may bigat. Nakikita ko ang pagkauhaw sa iyong mga mata, Sidapa. Pagkatapos, ang boses ni Sidapa. Malamig, walang kaluluwa, puno ng lason. Ang tagal kong tiniis ang pagiging sunod-sunuran sa isang matandang hukluban na dapat ay matagal nang nagpapahinga sa ilalim ng lupa. Halos masuka si Bantayon. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang katotohanang mas masakit pa sa 10,000 kasinungalingan. Mama, masyado ka ng matagal na buhay. Narinig niya ang tunog ng pagtulak. Ang mahinang hiyaw ng kanyang lola. At ang nakakakilabot na katahimikan na sinundan nito. Umupo si Bantayon sa kanyang silya, tulala. Ang earphones ay nahulog mula sa kanyang mga tainga. Ang brotse ay nasa kanyang palad, na ngayon ay parang isang pirasong apoy na sumusunog sa kanyang balat. Ang galit, isang purong, nag-aalab na galit na hindi niya panaramdaman sa buong buhay niya, ang pumalit sa lahat ng sakit at pagkalito. Napatay na ng katotohanan ang kahinaan sa kanyang puso. Ang lalaking nagdududa ay wala na. Ang natira ay isang apo na handang ipaghiganti ang kanyang reyna, kasabay ng kanyang pagkamulat sa Pag-asa Medical Center. Si Sidapa, hawak ang kopya ng court order, ay lumapit sa head nurse ng ICU. Nasa akin na ang legal na karapatan. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may pinal na utos. Ihanda ninyo ang lahat. Panahon na para bigyan siya ng kapayapaan. Ano po ang ibig ninyong sabihin, ma'am? Tanong ng nurse. Itigil niyo na ang lahat ng life support. Sagot ni Sidapa. Walang bakas ng anumang emosyon. Ngayong gabi, ang galit ni Bantayon ay isang apoy na hindi mapigilan. Pagkatapos tawagan ng hepe ng pulisya, isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong lolo, at ipaliwanag ang lahat, iisa lang ang kanyang tinutungo. Ang Pag-asa Medical Center. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat ilaw trapiko na kanyang nilalagpasan ay isang hadlang sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hawak niya sa isang kamay ang manibela at sa kabilang palad ay ang malamig na metal ng paru-parong brotse. Ang simbolo ng kasalanan. Ang susi sa katarungan. Samantala, sa loob ng malamig na silid ng ICU, isang laban na walang nakakakita ang nagaganap. Kadiliman. Iyon ang kanyang mundo sa loob ng mahabang panahon. Isang kadilimang may tunog, ang ritmikong beep ng mga makina, ang mga boses na pumapasok at lumalabas. Narinig niya ang lahat. Ang pag-iyak ng kanyang apo,
ang mga kasinungalingan ng kanyang manugang. Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang comatose state, naging mga tinik na sumusugat sa kanyang natutulog na diwa. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Isang presensyang malamig at mapanganib ang pumasok sa silid. Ang boses ni Sidapa, hindi na nagpapanggap, puno ng malamig na awtoridad. Itigil niyo na ang lahat ng life support. Ang mga salitang yon ay hindi lang tunog. Ito ay isang direktang banta. Isang kamay na humahablot sa kanya mula sa kadiliman. Hindi para sagipin siya, kundi para tuluyan na siyang ibaon. Isang primal na takot ang biglang gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Hindi, hindi pa. Gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan, sinubukan niyang labanan ng kadiliman. Nag-utos siya sa kanyang mga mata na bumukas. Ipinag-utos niya sa kanyang mga daliri na gumalaw. Ang katawan na matagal nang nagtaksil sa kanya ay kailangan niyang pasunurin ngayon para sa kanyang apo, para sa katotohanan. Kasama ang 2 unipormadong pulis, sumugod si Bantayan sa pasilyo ng ICU. Ang mga nurse ay nagulat. Sinubukang harangin sila, ngunit ang awtoridad sa mukha ni Bantayan ay hindi mapipigilan. Nasaan siya? Sigaw niya. Itinuro ng isang nanginginig na nurse ang silid sa dulo ng hallway. Pagbukas nila ng pinto, ang eksenang kanilang natunghayan ay parang isang huling akto sa isang trahedya. Nakatayo si Sidapa sa tabi ng kama. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang pinagmamasdan ng isang nurse na nag-aalinlangang hawakan ng switch ng isa sa mga makina. Si Ricardo Vargas ay nakatayo malapit sa bintana. Ang mukha ay kampante. Sidapa! Ang sigaw ni Bantayan ay pumunit sa katahimikan. Lumingon si Sidapa. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Bantayan, mahal. Anong ginagawa mo? Ginugulo mo ang payapang pamamaalam ni Mama. Tapos na ang pag-arte mo? Mariing sabi ni Bantayan. Humakbang siya palapit. Tapos na ang lahat ng kasinungalingan mo. Tumawa si Ricardo. Mr. Adlawan, wala kang karapatang manggulo rito. Ang legal na guardianship ay nasa kliyente ko. Kung hindi ka aalis, tumahimik ka, Vargas. Putol ni Bantayan. Alam ko na ang lahat, ang sabuatan ninyo. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang mahinang tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Isang mahinang ungol. Lahat sila ay napalingon sa kama. At doon, sa ilalim ng maputlang ilaw ng ospital, ang mga mata ni Purisima Adlawan ay dahan-dahang bumukas. Natigilan ang lahat. Si Sidapa ay napaurong. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Si Ricardo ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata ni Purisima ay malabo sa simula. Ngunit unti-unti itong nagkaroon ng focus at ang kanyang tingin ay dumiretso sa iisang tao, kay Sidapa. Anong hindi makapaniwalang bulong ni Sidapa. Hindi maaari. Maaari, Sidapa, sabi ni Bantayan. Ang kanyang boses ay puno ng yelo. Inilabas niya ang paru-parong brotse. Dahil ang katotohanan ay laging naghihintay ng tamang panahon para lumabas. Tinaas niya ang kanyang telepono, isinaksak ang brotse at pinindot ang play. Ang volume ay nasa pinakamalakas. Ang boses ni Sidapa, malinaw at nakakakilabot, ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ang tagal kong tiniis ang pagiging sunod-sunuran sa isang matandang hukluban. Bawat salita ay isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Sidapa. Ang kanyang mukha na kanina'y namumutla ay ngayon puno ng galit at pagkasuklam. Ang halimaw ay tuluyan ng lumabas. Mama, masyado ka ng matagal na buhay. Ang hiyaw ni Purisima mula sa recording ay sinabayan ng isang gasgas na tunog mula sa kama. Gamit ang lakas na hindi alam ng lahat kung saan nanggaling, itinaas ni Purisima ang kanyang kamay at itinuro ang kanyang manugang.
Isang salita lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Mahina, ngunit malinaw na parang isang kulog sa gitna ng katahimikan. Taksil. Ang salitang iyon, kahit mahina, ay tumatak sa bawat sulok ng silid. Ito ang pinal na hatol. Ang katotohanang nagmula mismo sa bibig ng biktima. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Sidapa. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi pagsisisi, kundi galit. Tumingin siya kay Bantayon na parang isang hayop na nasukol. Sana tinuluyan na kita. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng kamandag. Bago siya mabilis na sinunggaban ng mga pulis. Si Ricardo Vargas naman ay sinubukang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Hinarang na siya sa pintuan. Ang kanyang propesyonal na maskara ay tuluyan ng gumuho, inilalantad ang mukha ng isang duwag. Habang kinakaladkad sila palabas ng silid, ang kanilang mga pagmumura at pagwawala ay unti-unting humina. Ang nag-iisang nanatili sa pandinig ni Bantayon ay ang ritmikong beep ng heart monitor ng kanyang lola. Isang tunog na hindi na nakakatakot, kundi isang matamis na himig ng tagumpay. Nang sa wakas ay tumahimik na ang paligid, lumuhod si Bantayon sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ng kanyang lola na ngayon ay may kaunting init na. Nagkatinginan sila. Ang apo na sa wakas ay natagpuan ng kanyang lakas at ang lola na lumaban mula sa bingit ng kamatayan. Walang salitang namutawi. Ang kanilang mga mata, nakapapuno ng luha, ang siyang nagsalita. Isang tahimik na pag-uusap ng sakit, ng pagsisisi, ng pagpapatawad, at ng isang pagmamahal na napatunayang mas matibay pa sa pinakatusong pagkakanulo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa lungsod ng Gintong Araw ay unti-unti nang humupa, napalitan ng ibang mga balita, ng ibang mga trahedya. Ngunit para sa mga adlawan, ang 6 na buwan ay isang mahabang paglalakbay mula sa impyerno pabalik sa liwanag. Sa isang news report sa telebisyon isang gabi, formal nang ibinaba ang hatol. Ang mukha ni Sidapa na walang bahid ng anumang pagsisisi at ang mukha ni Ricardo Vargas na puno ng pagkatalo ay ipinakita sa screen. Guilty beyond reasonable doubt, attempted murder, falsification of public documents, conspiracy, habambuhay na pagkabilanggo para kay Sidapa, mahabang taon sa kulungan para kay Ricardo. Isinara na ang kaso. Ang hustisya, bagamat mabagal at masakit ay sa wakas, ay naibigay na. Sa opisina ng Adlawan Group of Companies, pinatay ni Bantayon ang telebisyon. Hindi na niya kailangan pang marinig ang mga detalye. Ang mahalaga sa kanya ay ang hinaharap. Ang dating opisina ng kanyang lola ay siya na ngayon ang gumagamit. Ngunit sa halip na baguhin ang lahat, dinagdagan niya ito ng mga bagong ideya. Pinagsasama ang tradisyon at inobasyon. Ang lalaking dating nalilito at sunod-sunuran ay isa na ngayong leader na may paninindigan at integridad. Ang bawat desisyon niya ay ginagabayan hindi ng kasakiman, kundi ng legasya ng katapatan na itinuro sa kanya ng mapait na karanasan. Sa Hacienda de Luz, ang dating bigat sa hangin ay napalitan na ng kapayapaan. Ang mansyon na dating naging entablado ng kasinungalingan ay muling naging isang tunay na tahanan. Sa hardin, kung saan ang mga rosas ni Purisima ay muling namumukadkad ng buong sigla, marahang itinutulak ni Himaya ang wheelchair ng kanyang senyora. Si Purisima adlawan ay hindi na naibalik ang lakas ng kanyang mga binti. Ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay mas maningning pa kaysa dati. Ang bawat kulubot sa kanyang muka ay isang mapa ng mga laban na kanyang napagtagumpayan. Ang kanyang ngiti ay bihira. Ngunit kapag lumabas ito, kasing init ito ng sikat ng araw. Ang hangin, Himaya, mahinang sabi ni Purisima. Napakasarap sa pakiramdam. Opo, senyora, sagot ni Himaya. Isang matapat na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang kanyang pagbabalik sa mansyon ay hindi na bilang isang katulong,
kundi bilang isang pamilya, isang tapat na kaibigan na nanatili sa gitna ng pinakamadilim na unos. Mula sa malayo, natanaw nila si Bantayon na naglalakad palapit. Ang kanyang formal na kasuotan sa opisina ay wala na. Napalitan ng simpleng damit pambahay. Sa kanyang muka, wala na ang anino ng pagdududa, tanging kapayapaan na lamang. Lumapit siya sa kanyang lola. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Kinuha niya ang isang malambot na kumot mula sa kanyang braso at maingat na inilagay ito sa mga binti ni Purisima, isang simpleng akto ng pag-aalaga at pagsisisi. Hinawakan ni Purisima ang kamay ng kanyang apo. Marahan niya itong pinisil. Sa simpleng dampi na yon, lahat ng sakit ay naghilom. Lahat ng pagkukulang ay napatawad. Magkakasama silang tatlo, ang matriarka, ang tagapagmana, at ang tapat na kaagapay na pinanood ang paglubog ng araw. Ang ginintuang liwanag ng takip silim ay bumalot sa kanila. Ginagawang ginto ang bawat dahon at bulaklak sa hardin. Ang Hacienda de Luz, na minsay naging Hacienda de Dilim, ay sa wakas ay nabuhay muli sa tunay nitong pangalan. Isang tahanan ng liwanag. Ang kasakiman ay nagdulot ng pagbagsak, ngunit ang katotohanan, gaano man katagal magtago, ay palaging hahanap ng paraan upang sumikat. At ang pag-ibig ng isang tunay na pamilya na sinubok ng apoy ng pagkakanulo ay muling nabuo. Mas dalisay, mas matatag, at mas maningning kaysa dati. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito na sumubok sa katatagan ng pamilya at sa kapangyarihan ng katotohanan. Ang kwento ni Purisima Adlawan ay isang paalala sa ating lahat na ang kasakiman ay parang isang apoy na kayang tupukin ang lahat ng bagay, maging ang pinakamahalagang bigkis ng pamilya. Ngunit ipinakita rin ito na gaano man kadilim ang gabi ng kasinungalingan, palaging may isang munting liwanag ng pag-asa, ang liwanag ng katotohanan at ng tunay na pagmamahal na siyang gagabay sa atin patungo sa katarungan at kapayapaan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa katapatan ng mga pusong nagmamahal sa atin nang walang hinihintay na kapalit. Muli, mula po sa puso ng aming channel, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano pong masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Sidapa? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga po sa amin ang inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.